Trabaho lang ba talaga? Kunwari ka pa, Ara. Alam ko naman na after this, papayag ka sa offer ng mga politiko na nag-aalok sa'yo ng isang gabi. Hindi ba? Dahil kailangan mo ng pera. Hampas lupa ka. At ikaw? You're nothing but a waitress. Si Aray napatingin dito ng masama. Pilit na kinokontrol ang galit sa dibdib. Subalit hindi pa rito natapos si Elise. And you know, I see the way you look at my boyfriend. Malandi ka. Siguro kaya tinanggihan mo yung politiko kanina kasi mas gusto mo yung boyfriend ko. Do you really expect na papatulang ka ni Leon? A woman like you? Umiwas na lang siya ng tingin. Nanginginig na ang boses sa galit. Wala akong intensyon na gawin yan. Ikaw lang nag-iisip ng ganyan dahil masyadong marumi ang utak mo. Nandito lamang ako dahil sa trabaho ko at wala ng iba. Pero hindi naniniwala si Elise. Patuloy nitong ipinahiya si Ara sa harap ng mga taong nasa paligid. I can see right through you. Malandi kang talaga, Ara. Lahat ng lalaki pinapatulan mo. Masyado kang mapagkunwari. Kunwari ayaw pero ang totoo gustong gusto mo naman. Hindi mo na maitatago ang pagiging malansa mo dahil masyado kang umaalingasaw, Ara. So stop acting that you're so innocent. Habang sinasabi ni Elise yon, bigla rin itong hinila ang gilid ng damit ni Ara. Dahilan kaya natanggal ang botones ng suot niyang uniform. Nakita ang dibdib niya at ang totoo sa baba ng kanyang batok. Niyakap naman ni Ara ang sarili. Nanginginig ang katawan. Ramdam ang init ng hiya at galit sa parehong oras. Mga kurap, mga bastos, pare-pareho lang kayong lahat. Singhal ni Ara kay Elise na lalo lamang sinira ang damit niya. Huh? You have the audacity to say that? Wala kang patunay na korap ng pamilya ko. Ang malanding kagaya mo, walang karapatang magsalita ng ganyan. Lalo pa nitong sinira ang suot niya at halos ma-flash na sa lahat ng naroon ang buong kaluluwa niya. Patuloy pa siyang pinapahiya ni Elise at sinabi sa mga naroon na tumingin lang sa kanila ang may mga nais na makita ang katawan niya dahil ipapakita nito sa kanila. Bitawan mo ko, sigaw niya dito. Ngunit hindi binitiwan ni Elise si Ara. Patuloy ang pagkahamak, panghihiya habang nakatingin sa paligid niya para tiyakin na maraming nakakakita. Biglang may malakas na boses na sumingit sa ingay. Stop this! Lahat ay natahimik at si Elise ay napatingin kay Leon. Halatang nagulat. Sa halip na kampihan ng nobya, hinila ni Leon si Ara palapit sa katawan at niyakap siya nito ng mahigpit para protektahan. Bakit mo siya kinakampihan, Leon? Naaakit ka ba sa kanya? Singhal dito ni Elise. Talamak ang korupsyon sa ating bansa. Saang panig man ng Pilipinas ay may korupsyon na nagaganap. Mga politiko na pinakikinabangan ng kaban ng bayan para sa kanilang pansariling interes. Iyon ang naging paniniwala ni Ara. Saksi ang buong bansa sa korupsyon na ito kaya unti-unti na ring nawala ang tiwala niya sa gobyerno. Para bang kahit anong sipag at pagsusumikap ang gawin ng isang tao, wala ring malinaw na pagbabago. Nakikita niya kung paano naghihirap ang mga ordinaryong mamamayan habang ang mga nasa posisyon ay nabubuhay ng marangya. Lahat ng empleyado rito underpaid. Pero tingnan mo, napakalaki ng buwis na kinakaltas sa atin. Madalas niyang sambitin. Saan nga ba napupunta ang perang yon? Sa isip ni Ara, tila naging normal na lang ang katiwalian. Nakakainis isipin na ang perang pinaghirapan ng mga manggagawa ay hindi man lang bumabalik sa kanila bilang maayos na serbisyo o disenteng pasweldo. Sa halip napupunta ito sa mga bulsa ng mga tiwaling opisyal. Para kay Ara, ang ganitong sitwasyon ay hindi lang nakakapagod, kundi nakakadismaya. Paulit-ulit na lamang kasing nangyayari na para bang wala nang katapusan. Hindi na malaman kung kailan ba matutuldukan ang katiwalian sa gobyerno. Para bang wala ka ng puwang mangarap sa sariling bayan. Dahil kahit anong gawin mo, laging may balakid na dulot ng maling sistema at matinding korupsyon.
Kahit anong sipag mo, parang walang pag-asang umunlad sa lahat ng ito. Biruin mo na lang siya na isang simpleng manggagawa lang at napakalaki lagi ng buwis na binabayaran, pero napupunta lang iyon sa bulsa ng tiwaling opisyal. Sa restaurant kung saan nagtatrabaho bilang waitress si Ara, ramdam niya ang bigat ng araw. Puno ng customer, puno ng order, at puno ng reklamo. Ngunit ang pinakamabigat ay ang balitang naririnig na lang mula sa TV na nakabukas sa may dingding ng kainan. Grabe naman ang ulan. Bulong ng isa sa kanyang katrabaho habang nakasilip sa bintana. May mga lugar na nga daw na binabaha. Naku, paano kaya ako uuwi nito? Napailing na lang si Ara at napatingin sa TV. Ipinapakita roon ang mga binahang kalsada, mga sasakyang halos lumulutang na sa tubig, at mga taong pilit na naglalakad sa gitna ng baha. Ayon sa balita, hindi makontrol ng flood control system ang tubig dahil hindi naman daw natuloy ang proyektong yon. Kinurakot lang ang pondo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Wala na talagang pagbabago sa bansang to kahit kailan. Bulong niya sa sarili. Sa isip niya, gaano ba katagal ang ganitong klase ng pamamalakad? Paulit-ulit na lang. Wala malang pagbabago na nangyayari. At siya, bilang isang simpleng manggagawa, wala namang magawa kundi tiisin. Habang lumilipas ang oras, tahimik siyang nagdarasal na sana bago matapos ang kanyang shift, humupa ng ulan at baha. Pero nang dumating ang oras ng uwian, hindi bumuti ang lagay ng panahon. Sa halip, mas lalo pa itong lumala. Paglabas niya ng restaurant, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin na halos magpatumba sa kanya. Mahigpit niyang hawak ang kanyang payong habang naglalakad papunta sa hintayan ng jeep. Pero biglang umihip ang napakalakas na hangin at tuluyang nasira ang payong niya. Nabuka ito pabaliktad at wala siyang nagawa kundi itapon na lang. Great! Just great! Bulong niya habang ramdam ang lamig ng ulan na tuloy-tuloy na bumabasa sa kanya. Sa bawat hakbang niya, parang nawala na ng pag-asa na titila pa ang ulan. Basang-basa na ang kanyang suot na uniforme, nanginginig siya sa lamig at iniisip kung paano pa siya makakauwi. Kung hindi titila ang ulan at wala siyang masakyan, baka hindi talaga siya makauwi ngayong araw. Mapipilitan siya na bumalik sa restaurant at doon na lamang magpalipas ng gabi. Kung tutuusin ay maganda namang ideya iyon kasi may extra uniform naman siya sa locker. Pero sa isip din niya, hindi siya pwedeng hindi umuwi. Naghihintay sa kanyang mga alagang aso at pusa sa inuupahan niyang maliit na apartment. Walang ibang nagpapakain sa mga yon. Kung bukas pa siya uuwi, edi bukas pagkatapos ng shift niya pa mapapakain ng mga to. Kawawa naman. Pipilitin niya na lang na makauwi kaysa naman magutom ang mga alaga niya. Ay, basang-basa na ako. Yamot na sabi ni Ara sa sarili. Hanggang sa biglang may sumilong na payong sa ibabaw ng kanyang ulo. Nagulat siya at napatingala. Isang lalaki ang kanyang nakita. Matangkad, gwapo, may malinis na aura. Ang nakatayo sa tabi niya, nakangiti. Ito ang may hawak ng payong na sumisilong sa kanya. Hindi siya makapaniwala at ilang beses siyang napakurap sa lalaki. It looks like you need an umbrella. Anito sabay awat ng hawak nitong payong. Sa'yo na lang tong payong ko. Ha? Baka naman kailangan mo rin yan. Ngumiti lamang ang lalaki at bahagyang umiling. No, I'm fine. Itinuro nito ang nakapark na sasakyan malapit sa kalsada. Isang itim na SUV na halatang mamahalin. Hindi naman ako mababasa eh. So, take this umbrella. At bago pa man siya makatanggi, iniabot na nito ang payong sa kanya. Tumalikod na ang lalaki at mabilis na naglakad papunta sa sasakyan nito. Naiwan si Ara. Hawak ang payong. Pinagmamasan niya ang lalaking sumakay na sasakyan nito. At bago pa ito tuluyang umalis, napansin niya pang tumingin muli ang lalaki sa kanyang gawi at muling ngumiti. Hindi niya namalayang napangitiran siya. Such a gentleman, bulong niya. Pag-uwi ni Ara sa inuupahang maliit na apartment, agad niyang sinalubong ang maliit niyang alaga. Mga pusang palagi niyang kasama sa bawat pagod na araw. Tumalon agad sa kanyang kandungan ng isa sa mga pusa at kagad niya itong kinuha para pakainin.
Habang nakaluhod siya sa sahig, inilagay ang pagkain sa maliit na lalagyan. Hindi niya maiwasang mapangiti nang maalalang eksena kanina. Alam niyo ba, may mabait na lalaki na tumulong sa akin kanina. Sabi niya sa mga alaga habang pinagmamasdan ng pusang sabik na kumakain. Ang gwapo niya, tapos ang bait pa. Artista kaya yon? O baka modelo? May mga ganong tao pala sa panahon ngayon, ano? Tumawa siya ng mahina. Napatingin din siya sa payong na nakasapit na ngayon sa gilid ng pinto. Ang payong na ibinigay ng estranghero. Lupin, may gentleman pa pala sa panahon ngayon, no? Akalain mo yun? Sabi niya habang hinahaplos ang ulo ng kanyang alagang pusa. Hindi ako makapaniwala. Sa dami ng taong manluloko at mandaraya, may isa pa palang ganun. Habang naglilinis ng maliit niyang apartment, paminsan-minsan napapahinto siya at napapangiti na lang. Remembering the man's smile, the calm in his eyes, at kung paano nito walang pag-aalinlangan na ibinigay ang payong sa kanya. Parang replay ng replay ang eksenang iyon sa isip niya. At kahit pilit niyang sabihin sa sarili na stranger lang iyon, hindi niya matanggal ang curiosity. Sino kaya ang lalaking yon? Artista kaya talaga yon? Sikat kaya? Napahinga siya ng malalim at muling napatingin sa mga pusa nang isa ay naglalambing pa sa paa niya. Hay, Ara, huwag ka magpapadala. Bulong niya sa sarili. Baka naman wala lang yun sa kanya. Tapos eto ka, para kang kinikilig pa. Pero sa dulo ng mga salita niya, muli siyang napangiti. Isang ngiti na hindi niya mapigilan. Abala si Ara sa paglilinis ng mesa nang biglang bumukas ang pintuan ng restaurant. Kaagad na napatingin siya at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang pumasok. Si Elise, ang anak ng gobernador. Agad na kumulo ang dugo niya. Hindi lang dahil kilala ang ama nito sa talamak na korupsyon, kung saan nauubos lang sa bulsa ng mga politiko ang buwis na pinaghihirapan ng mga mamamayan, kundi dahil may matagal na silang kasaysayan ni Elise. Naalala niya pa rin hanggang ngayon, parang kahapon lang. Teenager pa lang sila noon at nasa iisang library sila. Sa library ng universidad kung saan scholar noon doon si Ara, ay nadapa si Elise dahil napatid ito ng paa niya at ang sabi pa ni Elise ay sinadya niya raw yon kahit hindi naman talaga. Simula noon, ipinako na sa kanya ni Elise ang lahat ng sisi at mula roon ginawa siyang target ng pang-aapi. Pinahirapan siya sa lahat ng paraan hanggang sa umabot sa punto na nawala ang scholarship na inaasahan niyang magiging daan para makapagtapos ng kolehiyo. Nang makita niya si Elise na naglalakad papasok sa restaurant, agad niyang naramdaman ng matinding inis, pero naroon din ang kaba. Hindi siya nito pwedeng makita hanggang ngayon. Alam niyang galit pa rin ito sa kanya. Dali-dali siyang yumuko at nagtago sa gilid. Kunwari nag-aayos ng mga gamit, pilit na ikinukuble ang mukha. Pero halos malaglag ang hawak niyang tray nang makita kung sino ang susunod na pumasok. Ang lalaki. Ang estrangherong tumulong sa kanya noong gabing malakas ang ulan. Ang nagbigay sa kanya ng payong. Ang lalaking hindi niya maalis sa isip niya ilang araw na. Napako siya sa kinatatayuan at parang hindi makagalaw. Ang tibok ng puso niya ay biglang bumilis. Pero bago pa siya makangiti, bago pa siya mahulog sa ideya na muli silang nagkita dahil sa tadhana, bigla siyang nandumo sa sumunod na pangyayari. Dahil sa harap mismo niya, kumapit si Elise sa braso ng lalaki. Mahigpit at parang pagmamay-ari. At narinig pa niyang malinaw ang tawag nito. Babe, dito tayo umupo. I'm craving pasta today. Parang gumuho ang maliit na pag-asa ni Ara. Parang sinampal siya ng katotohanan. Babe, ibig sabihin, boyfriend ni Elise ang lalaking yon. Ang lalaking tinulungan siya. Ang lalaking inakala niyang iba. Pinilit niyang ibalik ang sarili sa trabaho pero hindi niya mapigilan ng inis. Kasi kung totoong ang boyfriend ni Elise ang lalaki, ibig sabihin, nakikinabang din ito sa pera ng pamilya ni Elise, sa buwis na kinurakot. Nawala lahat ng paghanga niya sa lalaki. Napalitan nito ng inis at pagkadismaya.
Akala ko iba ka. Akala ko may natitira pang matinong lalaki sa mundong to. Pero I was wrong. Ani ng tinig ng kanyang isipan. At habang nakayuko siya, pilit na iniiwas ang tingin, nararamdaman niyang bumigat ang dibdib niya. Gusto niyang tumawa sa sarili. Harang tango mo naman, nagpadala ka agad sa isang ngiti at payong. Sa kabilang mesa, rinig naman niya ang tawanan ni Elise at ng lalaki. At sa bawat halakak, lalo siyang binabalot ng pait. Wala na talagang matinong tao sa mundo ngayon. Patuloy lamang sa pag-obserba si Ara habang naglilingkod sa mga mesa. Sa di kalayuan, rinig niya ang masayang usapan ni Elise at ng lalaking tinulungan siya noong isang gabi. Kitang-kita rin niya ang sweetness ng dalawa, kung paano hawakan ni Elise ang braso ng lalaki, kung paano ito ngumiti habang iniaabot ang pagkain sa babae, at kung paano tila ba walang ibang tao sa paligid maliban sa kanilang dalawa. Napapailing na lamang si Ara. Ang ganda pa naman ng impresyon niya sa lalaki. Mukhang mabait, mukhang desente. Pero ang totoo, nakikinabang lang din pala sa kaba ng bayan. Isa rin palang lalaki sa mga nakikinabang sa dugot pawis ng mga taong kagaya ko. Mahirap talagang husgahan ng isang tao na kakakita mo pa lang. Napatigil siya sa pag-iisip nang tawagin siya ng kanyang boss. Ara, can you bring these orders to table 6? And after that, pakikuha na rin yung extra plate sa kitchen. Kaagad siyang bumalik sa trabaho. Yes, ma'am. Mabilis siyang sagot. Pilit na ibinaling ang atensyon sa ginagawa kaysa sa nararamdaman. Matapos maisagawang ipinag-uutos, nakaramdam siya ng matinding pangangailangan na umihi, kaya dumiretso siya sa CR. At doon hindi inaasahan ng kanyang makakasalubong. Pagpasok niya, halos mabangga niya si Elise. Nanlaki ang mga mata ng babae at halatang nagulat nang makita siya nito. Ngunit agad din itong nag-iba ng ekspresyon. Mula pagkagulat ay naging matalim ang tingin, puno ng pagmamataas. What are you doing here? Malamig na tanong ni Elise. Pati ba naman dito sinusundan mo ko? Natigilan si Ara, pero kaagad ding nag-apologize. No, hindi po kita sinusundan, ma'am. Pasensya na, hindi ko alam na nandito ka. Ngunit hindi naniwala si Elise. Bagos ay tinaasan siya ng kilay. Sinipat mula ulo hanggang paa at tuluyang umisi ng may pangmamaliit. Oh, so you're a waitress here. May halong pagtataka pero halatang nang-iinsulto ang boses nito. You're actually working here? Hindi na nagsalita si Ara. Ramdam niya ang init ng dugo niya, pero pinili niyang huwag makipagsagutan. Alam niyang iyon lang gusto ni Elise, ang makita siyang bumigay at magpakita ng kahinaan. Kaya marahan lang siyang tumango at nag-excuse. Pilit na nilalampasan ito. Ngunit bago pa siya makalayo, muling nagsalita si Elise. Mas malakas ang boses at puno ng pang-iinsulto. No wonder why. Simula pa lang. Alam ko nang wala kang mararating. And look at you now. Nagbubuhat ng mga plato. Naglilinis ng mesa. This is your life. Para bang niyurakan ng pagkatao ni Ara sa bawat salitang iyon. Pero pinilit niyang manatiling matatag. Walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Pinili niyang huwag patulan. Naglakad lang siya papalayo. Marahang isinarang pinto ng CR sa likuran niya. Habang naglalakad pabalik sa trabaho, ramdam niya ang bigat ng dibdib niya. Hindi dahil totoo ang sinabi ni Elise, kundi dahil muli siyang binalikan ng alaala ng lahat ng pang-aapi nito noon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanindigan siya sa isip. Hindi ako habang buhay mananatili dito. At balang araw, mapapatunayan ko na mali ka. Lumipas ang ilang araw mula nang huli niyang makita si Elise sa CR ng restaurant. Palihim na lamang na umaasa si Ara na sanay hindi na muling bumalik ang anak ng gobernador sa lugar na iyon. Lalo na't may kasama itong nobyo na minsan din namang naging paksa ng kanyang paghanga. Ayaw na ayaw niyang muling mag-cruise pa ang kanilang mga landas kasi alam niya ng gulo lang ang magiging dulot nun at sawa na siya roon. Please, huwag na siyang bumalik dito.
Bulong niya sa kanyang sarili tuwing papasok sa trabaho. Pero alam din niyang napaka-imposible niyon. Ang mga taong kagaya ni Elise mahilig sa magagarbong lugar. Mahilig magpakitang gilas. At kung minsan, mahirap talagang iwasan ng mga taong pilit na sumasagi sa nakaraan mo. Isang hapon, ipinatawag silang lahat ng kanilang boss. Nagsama-sama sila sa maliit na function hall ng restaurant. Medyo seryoso ang mukha ng manager habang nakatayo sa harapan nila. Hawak ang ilang papeles. Team, panimula nito. I have an important announcement. Our restaurant has been chosen to host a very special event in the coming week. At alam ko malaking bagay ito para sa atin. Nag-angat ng kilay si Ara, bahagyang nakaramdam ng kaba. Governor Villanueva himself, patuloy ng boss nila, chose our place for this private dinner. May darating na ilang kilalang tao, mga bisita mula sa business sector at ilang kaibigan ng pamilya. Kaya we have to prepare the best service we can offer. This is our chance to showcase what we have. Halos mabitawan ni Ara ang tray na hawak. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Governor Villanueva, ang ama ni Elise, ang korap na gobernador. Hindi niya napigilang mapamura sa kanyang isipan. Hindi pwede. Ibig sabihin, may chance na nandito si Elise. At kapag nakita niya ako muli, hindi niya na ako lulubayan. Iyon ang paulit-ulit na sigaw niya sa kanyang isipan. Nagpalakpakan ng iba niyang kasamahan, tuwang-tuwa sa balitang iyon. Para sa kanila, isang malaking oportunidad ang makilala at mapansin ng mga bigating tao. Pero para kay Ara, isa itong bangungot na unti-unti na namang nabubuhay. Habang pinapaliwanag ng boss ang mga detalye ng event, ang setup, ang magiging uniform nila at ang mga dapat nilang tandaan, wala siyang ibang naiisip kundi ang posibilidad na muling makaharap si Elise. At ngayong mas malaking papel ng restaurant sa okasyong ngayon, alam niyang wala na siyang matatakasan. Humigpit ang kapit niya sa tray na hawak, pilit na pinapakalma ang sarili. Isa pa sa pinaka-naiinisan ni Ara ay ang sumunod na balita. Matapos ipahayag ng kanilang boss na ang restaurant nilang napili para sa event ng gobernador, hindi pa man lubos na natatanggap ng isipan niya ang bigat ng posibilidad na makita muli si Elise. Bigla naman siyang ipinatawag ng kanilang manager. Pagpasok niya sa maliit na opisina, naroon ang boss niya. Nakaupo at nakakunot ang noo na tila abala sa mga papeles. Mabilis ang tibok ng puso ni Ara habang marahang isinara ang pinto. Ara, upo ka muna. Wika nito. Tumango siya at umupo ng maayos. Pilit na tinatago ang kaba. Ara, panimula ng boss. Alam mo naman na malaking tiwala ako sa'yo pagdating sa trabaho. You've always been one of our best servers. Magaling ka sa pakikitungo sa customers. Mabilis ka rin kumilos at maayos ka sa presentation. Kaya this time, I want you to be one of the waitresses who will serve during the governor's event. Parang biglang nalamig si Ara sa kinauupuan. Hindi niya alam kung paano sasabihin na ayaw niya o kung kaya ba niyang tumanggi. Pero agad niyang naisip. Trabaho mo to, Arabella. Kung tatanggi ka, baka mawalan ka ng tiwala ng boss mo. At paano kung mawalan ka pa ng trabaho? Gusto niyang magreklamo pero pinigilan niya ang sarili kasi ang isang trabahador na gaya niya ay walang karapatan para magreklamo. Sige po ma'am. Mahina niyang sagot. Kahit halos hindi lumabas ang boses niya, pilit siyang ngumiti. Ngumiti rin ang boss. Halatang natuwa. Good. I knew I could count on you, Ara. Don't worry, this is also a good opportunity for you. Gawin lang natin ang best natin. Paglabas niya ng opisina, malakas siyang napabuntong hininga. Parang biglang bumigat ang mundo sa balikat niya. Bakit ako pa? Bakit kailangan ako pang mapili? Bulong niya sa sarili. Nagsisituloy siya na ginagalingan niya sa trabaho. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmakaawa sa langit na sana may mangyaring milagro.
para hindi siya mag-cruise muli ng landas na Elise. Pero sa huli, wala siyang nagawa. Isa siyang empleyado at kung iyon ang inuutos ng boss niya, wala siyang karapatan na tumanggi. Kaya pinanghahawakan na lamang niya ang dasal. Lord, please. Bulong niya habang naglalakad pa uwi matapos ang shift. Kung makikita ako man siya doon, sana hindi niya ako mapansin o kaya guluhin. Sana hindi na kami mag-cross ng landas kahit nasa iisang lugar kami. Muli niyang pinangako sa sarili. Iiwasan niya si Elise sa lahat ng paraan. Hindi siya lalapit, hindi siya magpapakita. At kung maaari ay magmistulan na lamang siyang hangin sa harap nito. Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang mahirap iyon. Lalo na kung si Elise mismo ang tipo ng tao na hindi siya titigilan. Matapos ang ilang linggo ng walang tigil na paghahanda, dumating na rin ang araw ng malaking event. Nakatayo si Ara sa gilid ng Grand Ballroom, suot ang kanilang bagong planchadong uniforme na may kasamang puting guwantes. Ramdam niya ang kaba sa dibdib habang isa-isa nang pumapasok ang mga kilalang panauhin. Sa labas, halos kumikislap ang mga mamahaling sasakyan na pag-aari ng mga tiwaling politiko na siyang tanging nakikinabang sa kaba ng bayan. At sa loob naman, kumakalansing ang mga wine glass at cutlery na parang musika ng yaman at kapangyarihan. Ngunit para kay Ara, hindi iyon musika kundi dagundong ng galit. Habang pinagmamasdan niya ang mga dumadating, hindi niya maiwasang mapangiwi sa loob-loob niya. Mga korap, lahat kayo. Mga tao nagkikinabang sa kaba ng bayan. Habang milyon-milyong Pilipino naghihirap. Pilit na pilit ang ngiti niya nang batiin ng ilan sa mga panauhin, ang mga waiter at waitress. Alam niyang parte iyon ng trabaho at ayaw niyang magkaroon ng iskandalo. Isa lang ang iniisip niya. Matapos lang gabing ito nang walang gulo. Lumapit sa kanya ang isa sa mga kasamahan niyang waitress at bumulong. Grabe Ara, ang social ng event na to, no? Pero alam mo ba, wala raw kaalam-alam ang publiko dito. Talagang para lang daw sa mga kaibigan ng governor. Napakunot ang noon ni Ara at napalunok. Ibig sabihin, kaba ng bayan ang ginagamit para rito. No wonder why walang media sa event na to. Takot na mahuli ng publiko ang kanilang pagiging malansa. Naramdaman niyang kumulo ang dugo niya. Pero, pinanatili pa rin niyang nakangiti ang sarili. Alam niyang hindi siya dapat magsalita. Hindi sa lugar na iyon. Hindi sa harap ng mga taong ito. Maya-maya pa ay nagkaroon ng kaunting ingay sa entrance. Nagkaroon ng masigabong pagbate mula sa mga panauhin. Dumating na ang pamilya Villanueva. Unang pumasok ang mag-asawa. Parehong malapad ang ngiti at tila ba pinapakita sa lahat na sila ang pinakamakapangyarihan sa lugar. Ang ina ni Elise ay nakagaw na kumikinang. Samantalang ang gobernador ay nakasuot ng mamahaling barong at agad na nagpalipad ng kamay para sa mga kakilala. Sumunod ay si Elise. Napahinto si Ara at napatitig. Hindi maikakaila na maganda ito. Mas lalo pang lumulutang ang ganda dahil sa eleganteng gown na suot nito at sa kumpiyansang dala ng ngiti. Para bang ito na ang pinakamaliwanag na ilaw sa gabing iyon. Sa isip niya, tiyak na mula rin sa mga taong nagbabayad ng buwis ang suot nilang mga mamahaling kasuotan. Pero agad ding umikot sa isipan ni Ara ang tanong, nasaan ang nobyo ni Elise? Kung maaalala niya nung huli nakita niya si Elise sa restaurant, magkasama pa sila ng lalaking nagbigay sa kanya ng payong. Ang lalaki nagpakita sa kanya ng kabaitan at gentleman gesture sa ulan. Ngunit ngayong gabi, mag-isa lamang si Elise. Walang kasamang lalaki. Walang kinakapitan na braso. Sandali nakaramdam si Ara ng pagtataka at panghihinayang. Hindi niya maiwasang isipin. Bakit kaya wala siya rito? Hindi ba siya invited? O baka may nangyari? Bago pa siya tuluyang makalubog sa mga tanong, naputo lang iniisip niya nang tawagin na sila ng kanilang head server. Oras na raw para magsimula ang serbisyo. Huminga ng malalim si Ara. Pilit na ibinalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ramdam niyang hindi iyon magiging isang ordinaryong gabi.
Sa unay inakala ni Ara na hindi darating ang kasintahan ni Elise. Medyo gumaan pa nga ang pakiramdam niya dahil naisip niya na baka hindi niya na kailangang makita pang muli ang lalaking nagbigay sa kanya ng payong noong gabing umuulan. Subalit nagkamali siya. Kasunod lang ng ilang minuto, pumasok sa grand ballroom ang pamilyar na figura. Matangkad, desente ang tikas at nagniningning sa mamahaling suit. Walang iba kundi ang lalaking iyon. Agad siyang kinabahan. Pero bago pa man siya makabawi, narinig niya ang mahinang tili ng kanyang kasamang waitress. Oh my gosh, Ara? Alam mo ba kung sino yan? Napakagwapo ni Sir. Bulong nito. Halos nanginginig pa sa kilig. Siya si Leonardo o Leon Vergara. Grabe, ang dami raw nagkakagusto dyan kasi bukod sa gwapo na, napakabait at matalino pa. At galing siya sa kilalang pamilya ng negosyante. As in, mayaman talaga. Lihim pang napairap si Ara. Oo na, gwapo na ang lalaki. Gentleman pa nga noong isang gabi. Pero kasintahan ito ni Elise. Ibig sabihin, nakikinabang din ang lalaki sa kaba ng bayan. Baka nga pati yaman nila galing sa dugot pawis ng mga Pilipino. Pero hindi niya iyon binigkas. Sa halip, tipid siyang ngumiti at tumangu-tangu na lamang habang patuloy ang kasamang waitress sa pagkukwento. Sayang nga dagdag pa nito. Kung tutuusin, perfect husband material na sana si Sir Leon. Pero na-involve sa politics kasi si Ma'am Elise. Well, siguro ganun talaga ang mga mayayaman, 'di ba? Ang hanap nila, yung kapwa may kaya rin. Ang dami ng chismis na baka ikasal na sila soon. Bagay na bagay kasi sila. Parehong mayaman, parehong maganda at gwapo. Power couple, kumbaga. Napakagatlabi si Ara. Hindi alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya. Pinilit niyang ituon ang atensyon sa hawak na tray at hindi sa lalaking papalapit. Pero kahit anong iwas niya, hindi niya napigilan ang mga mata niyang sumulyap muli sa nobyo ni Elise. At doon nagtagpo ang mga mata nila. Halatang nagulat si Leon nang makita siya at ilang segundo siyang tinitigan. Para bang hindi makapaniwala na nandoon siya sa lugar na iyon. Samantalang si Ara halos mabilaukan sa kaba. Kaya agad siyang umiwas ang tingin at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng kanyang tray. Ramdam niya ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso at sa isip niya ay nagbuntong hininga. Eto na naman tayo. Bakit pa kailangan pang magtagpo ang landas namin? Pinilit ni Ara na wag tumingin sa direksyon ni Leon at Elise. Hindi niya nais na muling makasalubong ng tingin ng pamilya Villanueva dahil alam niyang kahit ilang taon ang lumipas, hindi siya makakalimutan ng mga ito. Kaya buong determinasyon niyang ibinuhos ang sarili sa trabaho. Tahimik na nagsiserve ng pagkain, nagdadala ng inumin at pilit na pinapantay ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit sa isang event na tulad nito, kung saan puro makapangyarihang tao ang naroroon, alam niya hindi magiging madali ang gabi. At hindi nga siya nagkamali. Habang naglalakad siya dala ang tray ng alak, napansin niyang may ilang politiko ang nakatitig sa kanya. Hindi basta tingin kundi lantaran, mapanukso at may halong kapanghasan. Maganda si Ara. Makinis ang kutis at balingkinita ng katawan kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit nakukuha niya ang atensyon ng mga tao. Isa-isa silang lumapit sa kanya. Nagkukunwaring nagbibiro pero halatang may iba pang intensyon. Miss, anong pangalan mo? Malagkit na tanong ng isa. Ang ngiti ay may halong mali siya. Ngumiti naman si Ara ng tipid. Ara, sir. Ara, ang ganda naman ng pangalan mo. Maaari ba katang maiuwi ngayong gabi? Tila tumindig ang balahibo ni Ara dahil sa pandidiri sa lalaki. Pasensya na ngunit isa lamang po akong waitress dito, sir. May galang pa rin ang kanyang tinig. Kahit pang totoo, ay gusto niya na itong sigawan at sampalin ng isang malakas na sampal. Hindi ka ba pwedeng sumama sa akin mamaya? Sabat ng isa pa. Sabay alok ng calling card at may kasamang nakaipit na pera. Name your price. Nanlamig ang mga kamay ni Ara pero pinanatili niyang matatag ang kanyang tinig.
Pasensya na po, sir. Nandito po ako para magtrabaho. Hindi para sa mga bagay na ganyan. Halatang nagulat ang lalaki, lalo na nang harap-harapan itong tanggihan. Sanay silang lahat ng hiling nila ay sinusunod, lalo na ng mga babaeng tulad ng isang simpleng waitress. Napailing ito tumatawa ng pilit. Ngunit ramdam niya ang ines sa mga mata nito. Sa loob-loob ni Ara, halos kumulo ang dugo niya. Ganyan na nga sila. Kinuhang kaba ng bayan, tapos ngayon, pati dangal ng tao gusto na rin nilang angkinin. Para bang wala ng limitasyon ng pagiging gahaman nila. Huwag kang ganyan, miss. Alam mo naman siguro na ayaw namin ang harap-harapan kaming binabastos at tinatanggihan. Pasensya na, sir. Hindi ko naman po kayo binabastos, sadyang hindi ko lamang po ginagawa ang bagay na inaalok ninyo sa akin dahil hindi po ako ganoong klase ng babae. May respeto po ako sa aking sarili. Magalang niya itong sinabi, ngunit sa halip na tumigil, ay lalo lamang silang umisi na tila ba lalo silang naintriga sa kanya. Si Ara naman ay nais na makalayo sa kanila. Kaya naman ay magalang siyang yumuko at nagpaalam na sa mga ito. Subalit bago pa siya makalayo, isang mas kilalang politiko. May kataasan ng posisyon, makapalang katawan at mas makapalang mukha ang bigla na lang marahas na humablot sa kanyang braso. Ano sa tingin mo? May karapatan kang tumanggi? Malalim at mabigat ang boses nito, puno ng pananakot. Humigpit ang kapit sa kanya. Halos pumulupot ang matabang mga daliri nito sa kanyang balat. Napasinghap si Ara sa sakit at halos mabitiwan ang hawak na tray. Sir, please, pakibitawan niyo po ako. Magalang ngunit nanginginig niyang pakiusap. Ngunit imbes na makiusap, lalong nagdilim ang mga mata ng lalaki. Bitawan? Huwag ka nga maarte. Sabay lingon nito sa mga kasamahan. Alam ko naman na papayag ka rin sa ganito. Gusto mo lang talaga ng malaking bayad. Huwag kang mag-alala. Kahit magkano pa ang gusto mo ay ibibigay ko sa'yo. Pagkatapos ko sa kanya, kayo naman ang susunod. Lahat tayo makakatikim. Nagtawanan at nagpalakpakan ng ilan sa paligid. Para bang isang biro lamang ang pagkatao niya. Pakiramdam ni Ara ay bumagsak ang buong mundo sa kanya. Ang kaba ay kumakabog sa kanyang dibdib. At ang takot ay unti-unting lumalamon sa kanyang lakas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagsigawan na wala silang karapatang gawin ito sa kanya. Ngunit sa gitna ng malakas na tawanan at mapangabusong titig ng mga taong makapangyarihan, para siyang naipit sa isang bangungot na walang katapusan. Diyos ko, paano ako makakaalis dito? Bulong niya at halos nanginginig na ang tuhod. Naramdaman ni Ara ang matinding kaba at takot habang patuloy ang paghawak ng politiko sa kanyang braso at pinipisil na ito. Nasusuka na siya sa labis na pandidiri. Kahit ilang beses siyang magmakaawa, paulit-ulit lang nitong inuusal na wala siyang karapatang tumanggi. Ang boses ng lalaki ay mababa, ngunit puno ng panggigipit. At bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila laso na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Wala kang karapatang tumanggi. Mariing bulong ng politiko. Mas lalo pang diniina ng pagkakahawak. Ngayong gabi, papaligayahin kita. Lahat ng gusto mo, lahat ng naisin mo, ibibigay ko. Basta pumayag ka lang sa akin dahil kung hindi, alam mo naman siguro ang mangyayari sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ramdam ang kilabot sa bawat salitang yon. Hindi po ako ganoong klaseng babae. Kaya parang awa niyo na bitiwan niyo na ho ako. Mariin niya ang sagot. Pilit na pinapakalma ang tinig kahit nanginginig siya sa takot. Isa lang po akong waitress dito, pakiusap bitiwan niyo na ako. Ngunit imbes na maawa, lalo lamang nagdilim ang mukha ng politiko. Para bang lalong naapakan ng ego nito dahil sa pagtanggi ng isang simpleng babae. Ang tikas ng ulo mo ah. Galit nitong sagot. Sabay higpit ng kapit na halos mag-iwan na ng marka sa balat ni Ara. Akala mo ba may karapatan kang pumili kung sinong lalapitan mo? Trabaho mo to. Kami ang nagbabayad ng kuryente at pagkain ng restaurant na to. Kaya wala kang karapatan na humindi.
Narinig pa ni Ara ang malakas na tawanan ng mga kasamahan nitong politiko na para bang nakahanap sila ng aliw sa kanyang paghihirap. "Pagkatapos mo, kami naman ang susunod!" Sigaw ng isa sabay hagikik. "Tingnan natin kung hanggang saan ang tatag ng babaeng yan." Nababalot ng takot. Halos mapaiyak na si Ara. Pinipilit niyang kumawala. Ngunit sa tuwing kikilos siya, lalong humihigpit ang pagkakahawak ng lalaki. "Pakiusap naman po," nanginginig niyang sabi. Halos maiyak na. "Bitawan niyo na ako." Ngunit bago pa tuluyang mawasak ang kanyang loob, biglang may malamig ngunit matatag na boses ang sumingit sa eksena. "Enough!" Sabay na napalingon si Ara at ang mga politiko. At doon, nakita niyang nakatayo si Leon. Matikas, kalmado, ngunit baka sa mga mata nito ang mariing puot. Dahan-dahan nitong lumapit. Ang mga hakbang nito ay puno ng otoridad na parang isang hari na hindi maaaring baliwalain. Malakas na hinawakan ni Leon ang pulso ng politiko na nakakapit kay Ara, kaya dahan-dahan itong binitiwan ng hawak sa pulso niya. Kasabay nito hinila ni Leon si Ara palapit sa katawan para protektahan siya mula sa mga ito. Sa isang iglap, naramdaman ni Ara ang kakaibang proteksyon mula sa mainit na bisig ng lalaki. Nagulat ang politiko. Bahagyang napaatras at napataas ang boses. "What the hell are you doing? Leon Vergara? Bakit nakikialam ka sa mga nais naming gawin sa babaeng ito?" Diretsong tumingin si Leon sa lalaki. Walang bahid ng takot sa mga mata nito. "I'm protecting her." Madiin itong sagot. "Huwag mong guluhin ang mga nagtatrabaho dito. Kami ang kumausap sa may-ari ng restaurant. At anumang mangyari sa waitress na narito, pananagutan namin. Kaya tigilan niyo na lang siya. Habang maaga pa dahil ang ayaw ko sa lahat, binabastos ang nasa pananagutan ko." Napakunot ang noo ng politiko. Hindi makapaniwala na konesyon ito. "But I like her," malamig na sabi nito. Sabay tingin kay Ara na nakapulupot pa rin kay Leon. "She caught my attention. At kapag may nagustuhan ako, nakukuha ko. You know that, Leon?" Mariing huminga si Leon, tila pinipigilan ng sarili na wag sapakin ng kaharap. "She's not that kind of woman." Mahinahon ngunit matalim nito ang sagot. "Hindi siya nagtatrabaho dito para sa inyong kalaswaan. May mga inihanda ang pamilya Villanueva para sa ganyang bagay. Kaya doon niyo ibaling ang pansin ninyo. Huwag sa kanya. Huwag sa mga kagaya niya." Sandaling natahimik ang paligid. Ramdam ang bigat ng tensyon sa ere. Ang iba pang politiko ay nagtitinginan na. Nagsisimulang mag-aalala na baka lumaki pa ang gulo. "Kung ayaw mong palakihin ang kaguluhang ito," dagdag pa ni Leon. Malamig ang boses ngunit puno ng banta. "Then I suggest you let this go. Now." Wala nang nagawa ang politiko. Bagamat halatang ayaw nitong magpatalo, hindi rin ito kayang suwayin si Leon. Lalo pat alam ng lahat ng naroon na iba ang bigat ng pangalan at impluensya ng mga Vergara. At kasintahan pa ito ng nag-iisang anak ng mga Villanueva. Sa wakas, marahas nitong binitiwan ang huling tingin kay Ara. Bago siya naglakad palayo, bit-bit ang nasirang pride at natapakan nitong ego. Naiwan si Ara, halos hindi makahinga sa gulat. Nakatitig siya kay Leon. Hindi alam kung ano ang dapat sabihin, ngunit isang bagay ang malinaw. Kung hindi dahil sa pagdating nito, baka wala na siyang ligtas na daan. Nararamdaman pa rin ni Ara ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang hinihila siya ni Leon palayo sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya makapaniwala na sa gitna ng lahat ng tao roon ay nagawa ng politiko na ipahiya at saktan siya ng ganun. At lalo siyang hindi makapaniwala na kailangan pa siyang iligtas ng isang kagaya ni Leon. Nang makalayo na sila sa bulwagan, dinala siya ni Leon sa isang mas tahimik na bahagi ng hallway. Doon lamang nito binitiwan ang pagkakahawak sa kanya. Agad na umatras si Ara. Hawak-hawak ang kanyang pulso na kanina ay mariing kinapitan ng politiko na iyon.
Ramdam niya pa ang hapde at parang naiwan ang bigat ng maruming kamay nito sa kanyang balat. I'm sorry. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Leon, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. I didn't mean for that to happen to you. Napasinghap si Ara, puno ng inis at sama ng loob ang dibdib. Sorry. Halos mapatawa siya sa galit. Kung hindi ka pa dumating, baka kung anong nangyari sa akin dahil sa kanya. Dahil sa kurakot ng walang hiya na yun. Na ang akala niya ay kaya niyong makuha ang lahat. Lahat naman kayo pare-pareho lang. At mariin niyang hinaplos ang kanyang pulso. Pilit binubura ang alaala ng marahas sa pagkahawak ng politiko. Sa sobrang sama ng loob, hindi niya namalayang bumulong siya. Halos hindi naisip na maririnig iyon ng binata. Mga kurap, mahilig sa babae. Pare-pareho lang lahat kayo. Napatingin si Leon. Bahagyang nagdilim ang mga mata. What did you say? Malamig nitong tanong. Ngunit hindi galit, kundi puno ng pagtataka. Agad na natauhan si Ara at umiwas ng tingin. Wala po. Mabilis ang sagot. Halatang nagmamaang-maangan. Ayaw na ayaw niyang mahuli ito na naglalabas siya ng hinanakit, lalo na sa harap ng isang may koneksyon sa mga Villanueva. Saglit silang natahimik at sa kabila ng pagkadismaya, alam ni Ara na may utang pa rin siya ng pasasalamat. Kaya kahit na mabigat ang loob, bumuntong hininga siya at bahagyang tumango. Salamat sa ginawa mo kanina, sir. Mahinahon niyang sabi, bagamat malamig pa rin ang kanyang tono. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Nagpakawala naman ang mahinang hinga si Leon. Tila rin nakaramdam ng bigat sa sitwasyon. I'm really sorry. Ulit niya, seryoso nakatitig sa kanya. Hindi na mauulit yan. I'll make sure of it. Napakurap si Ara. Hindi sigurado kung maniniwala ba siya o hindi. Ngunit sa huli, marahan siyang yumuko sa harapan ng binata. Isang simpleng pagpapakita ng respeto at pasasalamat. Thank you. Mahina niyang muling sambit. Babalik na po ako sa trabaho. Tumango naman si Leon. Hindi na pinilit ang usapan. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, nagsalita ito. Mababa ngunit matatag ang boses. If may problema, sabi ni Leon, diretsong tumingin sa kanya. Tell me, I'll help you. Sandaling napatigil si Ara, ngunit hindi na siya lumingon. Pinilit niyang magpatuloy sa paglalakad pabalik sa kanyang gawain. Dala ang mabigat na dibdib at mga salitang iniwan ng lalaki. Mga salitang ayaw man niyang paniwalaan ay hindi niya rin maiwasang marinig sa kanyang isip. Tahimik na nagpatuloy si Ara sa kanyang trabaho. Pinipilit na huwag mapansin ang politikong nangahas sa kanya kanina. Pero ramdam niya pa rin ang kaba sa dibdib niya, kaya't mas pinili niyang manatiling abala sa paglalakad sa pagitan ng mga mesa. Naglilingkod sa ibang panauhin. Ang tanging nasa isip niya ay matapos agad ang event nang wala ng sunod na kaguluhan. Subalit tila hindi siya sinasanto ng pagkakataon. Nilapitan siya ng kanilang head server at mahina nitong sinabi, Ara, you need to bring these drinks to the Villanueva family. They specially requested you. Parang bigla namang nabura ang kulay sa mukha niya. Napasinghap siya at napakagat labi. Agad na na-realize na ibig sabihin nito ay napansin na nga ng mga Villanueva ang presensya niya. Marahil dahil sa insidente kanina at dahil na rin kinausap siya ni Leon. Kahit pa buong puso niyang nais na tumanggi, alam niyang wala siyang magagawa. Trabaho niya ito at hindi siya pwedeng sumuway. Okay po, mahina niya na lamang nasagot. Kahit ramdam niyang bigat sa kanyang dibdib. Kinakabahan siyang lumapit sa table ng mga Villanueva. Halos maramdaman niya ang bigat ng kanilang mga mata habang papalapit siya. Hawak-hawak ang tray ng mga mamahaling wine. Nandoon si Ginoo at Ginang Villanueva, nakangiting malamig at mayabang. At syempre, si Elise, na agad siyang tinitigan na para bang matagal nang naghihintay ng pagkakataong muli siyang makaharap.
Sa gilid ng mesa ay naroon din si Leon Vergara. Tahimik ngunit malinaw na nakatingin din sa kanya. Habang inilalagay niya ang baso sa mesa, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Elise. "Even here? You're following me everywhere, aren't you?" Mapanuyang sabi nito. Malakas para marinig ng mga kasama. Natawa naman ang mga magulang nito, lalo na ang kanyang ama. After all these years, matapos ang lahat ng yabang na yon, nito habang nakatingin kay Ara na parang isa lamang siyang hamak na aliwan. "This is what you've amounted to? Nothing but a server? It suits you." Ramdam ni Ara ang init na umakyat sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na nagbabayad siya ng buwis. At ang buwis na iyon ang bumubuhay sa kanila at nagbibigay para sa kanilang mga luho. Ngunit pinili niyang manahimik. Alam niyang wala siyang laban kung lilikha siya ng iskandalo. Kaya't itinikom niya ang kanyang bibig. Tahimik niyang tinapos ang pagbuhos ng wine sa bawat baso. Walang imik, walang reaksyon. Nang matapos, yumuko siya ng magalang at manhinahong nagpaalam. "Excuse me." Ngunit kahit palayo na siya, dama niya pa rin ang bigat ng tingin ng mga ito sa kanyang likuran. Mapanglait, mapanghusga, at malamig. At higit sa lahat, ramdam niya rin ang kakaibang titig na Leon, na hindi niya maipaliwanag kung may kasamang awa, pagtatanggol o iba pa. Tila ba napakatagal ng gabing iyon, paulit-ulit na pinapadala si Ara sa mesa ng pamilya Villanueva, at ramdam niyang may intensyon itong maliitin siya. Kahit anong pilit niyang iwasan ang kanilang atensyon, lalo lamang siyang naiirita. Habang nag-aayos siya ng mga baso sa mesa, lumapit sa kanya si Elise. May nakangiting mapanlait sa labi. Binusisi siya mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri ang bawat galaw niya. "Oh, look at you." Nagkukunwari na namang simpleng waitress. Alam mo ba, Ara? Nakakatawa ka lang. Sobrang predictable ang ginagawa mo. Kunwari, malinis na babae at inosente. Kunwari, hindi ka tumatanggap ng suhol at special service. Pero ang totoo, yun naman talaga ang tunay mong intensyon. Tiningnan nito ni Ara, tsaka nagsalita siya na pilit na mahinahon na tinig. "I'm just doing my job, ma'am. Huwag niyo po akong itulad sa ibang babaeng kilala ninyo. Huwag niyo po akong ibaba sa level mo. Trabaho ko ang sadya ko dito. That's all I'm here for." Tumawa naman si Elise. "Trabaho lang? Job lang talaga? Kunwari ka pa, Ara. Alam ko naman na after this, papayag ka sa offer ng mga politiko na nag-aalak sa'yo ng isang gabi, hindi ba? Dahil kailangan mo ang pera. You're poor. At ikaw, nothing but a waitress." Si Ara ay napatingin dito ng masama. Pilit na kinokontrol ang galit sa dibdib. Subalit hindi pa rito natatapos si Elise. "And you know, I see the way you look at my boyfriend. Malandi ka. Siguro kaya tinanggihan mo yung politiko kanina. Kasi gusto mo yung boyfriend ko. Do you really expect na papatulang ka ni Leon? A woman like you?" Umiwas na lang siya ng tingin. Nanginginig na ang boses sa galit. "Wala akong intensyon na gawin yan. Ikaw lang nag-iisip ng ganyan. Dahil masyadong marami ang utak mo. Andito lamang ako dahil ito ang trabaho ko. Wala nang iba." Pero hindi naniniwala si Elise. Patuloy nitong pinapahiya si Ara sa harap ng mga taong nasa paligid. "Malandi ka talaga, Ara. I can see right through you. Lahat ng lalaki pinapatulan mo. Masyado ka mapagkunwari. Kunwari ayaw mo, pero ang totoo ay gustong-gusto mo naman. Di mo maitatago ang pagiging malansa mo dahil masyado kang umaalingasaw, Ara. So stop acting like you're innocent." Habang sinasabi ni Elysion, bigla rin itong hinila ang gilid ng damit ni Ara. Dahilan kaya natanggal ang botones ang suot niyang uniform na nakita ang dibdib niya at ang tattoo sa balikat. Niyakap naman ni Ara ang sarili. Nanginginig ang katawan. Ramdam ang init ng hiya at galit sa parehong oras. "Mga korap,
Mga bastos! Pare-pareho lang kayo. Singal ni Ara kay Elise na lalo lamang sinira ang damit niya. You have the audacity to say that? Wala kang patunay na korap ng pamilya ko. Ang malanding kagaya mo, walang karapatan na magsalita ng ganyan. Lalo nitong sinira ang suot niya at halos ma-flash na sa lahat ng naroon ang buong kaluluwa niya. Patuloy pa siyang pinahiya ni Elise at sinabi sa mga naroroon na tumingin lang sa kanilang mga may nais na makita ang katawan niya dahil ipapakita nito sa kanila. Bitawan mo ko! Sigaw niya dito. Ngunit hindi binitiwan ni Elise si Ara. Patuloy ang panghahamak at panghihiya habang nakatingin sa paligid para tiyakin na maraming nakakakita. Biglang may malakas na boses na sumingit sa ingay. Stop this! Lahat ay natahimik at si Elise ay napatingin kay Leon, halatang nagulat. Sa halip na kampihan ng nobya, hinila ni Leon si Ara palapit sa katawan at niyakap siya nito ng mahigpit para protektahan. Bakit mo siya kinakampihan, Leon? Naaakit ka na ba sa kanya? Singal dito ni Elise. You're going too far. Wala kang karapatan na gawin ito sa kanya, Elise. She's doing her job properly. And you're only here to ruin it. Wala siyang ginagawa sa'yo. At ikaw ang nagsimula ng kaguluhang ito. Halos sumabog ang galit ni Elise. Ngunit si Ara ay nanginginig. Sirang-sira na ang damit niya. At kung lalayo man siya mula sa yakap ni Leon, tiyak na makikita ng lahat ang katawan niya. Ramdam naman ni Leon ang labis niyang takot at panginginig ng kanyang katawan. Dahil alam ni Leon na hindi maayos ang damit ni Ara, hinubad nito ang suot na coat at ipinatong ito sa balikat ni Ara. We're going to talk after this, Elise. Malamig na sabi ni Leon sa nobya. Hindi pa rin nagpapigil si Elise sa galit, ngunit hinila na lang ni Leon si Ara palayo roon. Let's go. Ilalayo kita dito. Huwag mo na silang pansinin. Si Ara naman bagamat nanginginig pa rin ay nagtiwala sa binata. Hinahayaan ang init at proteksyon ni Leon na magbigay ng kaunting kapayapaan sa gitna ng gulo. Sa labas, direkta siya nitong pinapasok sa sasakyan ni Leon. Pumikit si Ara. Ramdam ang pagod, takot at kaba sa nangyari. Kalmado nagsalita si Leon habang iniaabot ang isang bote ng tubig. Here, drink this. Breathe. It's okay. Everything will be alright. Uminom naman si Ara ng kaunti. Ramdam ang lamig at kaunting ginhawa sa katawan. Huminga rin ang malalim si Leon. I'm really sorry this happened to you. Hindi ko na dapat hinayaan. Hindi nakasagot si Ara. Tahimik siyang nakatingin sa labas ng bintana habang pinapakalma ng binata. Matapos ang ilang sandali, nagtanong si Leon. Where do you live? I'll drive you home. Bagaman nag-aalinlangan pa, sinabi niya pa rin kung saan siya nito dapat niihatid. Dahil matapos ang nangyari kanina, hindi na siya babalik sa event na yon. Sa biyahe, tahimik muna silang dalawa. Si Leon ay para bang sinusukat kung kumalma na ba siya. Maya-maya ay muli nagsalita si Leon. I'm really sorry again. I promise this won't happen again. I'll make sure to talk to Elise about this. You don't deserve any of that treatment. Tahimik lamang si Ara. Hanggang sa maihatid na siya ng binata ay wala siyang sinabi. Pagkatapos ng magulong gabi sa event, nag-isip pa rin si Ara habang nag-aayos sa likod ng restaurant. Hindi pa rin talaga mawala sa isip niya ang lahat ng mga nangyari. Lalong-lalo na ang pagkapahiya niya sa harap ng ibang tao dahil sa ginawa sa kanya ni Elise. Akala niya magagalit ang kanyang boss sa kanya dahil sa nangyari. Matapos kasi noon ay bigla na lang siyang umalis at hindi na natapos ang dapat na matapos na trabaho ng gabing iyon. Ngunit nagkamali siya dahil sa halip na magalit ito sa kanya, nauunawaan ito ang nangyari. Ara, hindi ko inaasahan na ganyan ang mangyayari. Pero alam mo ba, mas galit ako sa ginawa ni Elise sa'yo. Yun ang sinabi ng kanyang boss. Napatitig na lang dito si Ara ng ilang segundo, hindi siya makapaniwala. Okay lang po ma'am, pasensya na po kung nagulo yung event. Walang okay lang sa nangyari, Ara.
Hindi mo dapat nararanasan yan. Wala talagang pagbabago sa mga Villanueva. Akala ko malaking tulong sa atin ang payag-payag nila sa event na yan. Pero sa totoo lang, isa pala itong pahamak. Napakunot ang noo ni Ara. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Pinagsama-sama nilang political connections at pera nila para manipulahin ang mga bagay-bagay. At ang ginawa ni Elise sa'yo, nakakainis. Pero ang importante, hindi mo pinabayaan ang sarili mo. Hindi ka pumayag sa gulo nila. Iyon ang tama. Ngumiti naman si Ara, bahagyang napapawi ang lungkot at inis. Salamat po, ma'am. Pero huwag po kayong mag-alala. Ayos na po talaga ako. Naiintindihan ko po ang sitwasyon at hindi ko po sisisihin ang sarili ko. Mabuti. Basta tandaan mo, Ara. Kahit gaano pa karami ang gustong maliitin ka, ang ginagawa mo ng tama ang magpapakita ng iyong tunay na halaga. Napangiti si Ara at unti-unting nawala ang tensyon sa kanyang katawan. Bagamat mahirap ang pangyayari, ramdam niya ang respeto at suporta ng kanyang boss. Na para bang may bagong lakas siyang nakukuha mula rito. Isang araw, abala si Ara sa kanyang trabaho sa restaurant. Ang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa pag-aayos ng mga braso at pag-check ng mga orders. Ngunit sa kabila ng kanyang abala, hindi niya maiwasang maramdaman ng kakaibang tensyon sa paligid. Biglang lumapit sa kanya ang isang katrabaho at mahina ang boses. Ara, hinaharap ka raw ni Sir Leon. Sabi niya urgent daw. Napatingin si Ara. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. Si Sir Leon? Bakit daw? Hindi ko alam eh. Pero gusto ka raw niyang makita. Huminto siya ng kaunti. Pinipilit kontrolin ang kaba. Bago naglakad papunta sa entrance ng restaurant kung saan nakatayo naman si Leon. Paglapit niya, napansin niya ang maliit na ngiti sa labi ng binata. Pero may seryosong tingin na hindi niya mawari. Tumango siya bilang pagbate. Good afternoon, Sir Leon. Ano po ba ang kailangan ninyo? I just wanted to check kung ayos ka lang ba? Sagot nito na ang boses ay kalmado ngunit puno ng pag-aalala. Ayos na po. Salamat po sa pag-aalala. Sagot niya. Ngunit ang mga mata niya ay halatang nagkukubli pa rin ng kaunting kaba. Lumapit si Leon at tiningnan siya ng diretso sa mata. Are you sure you're alright? Tumango naman si Ara. Opo sir, ayos na po ako. Talagang iyan lamang ang sadya ni Leon, kaya siya nito pinuntahan sa trabaho niya. Gusto lamang nitong masiguro na ayos na talaga siya. At ang sabi pa nito, kapag may problema, ay huwag siyang mag-aatubiling lumapit dito. Sa totoo niya ay nagtataka rin siya kung bakit napakabait nito sa kanya. Gayong dapat niya ay magalit ito sa kanya. Kasi kaaway lang naman ang tingin sa kanya ng kasintahan nito. At dapat lang nakampihan nito si Elise. Ganun pa man nananatili na mabait ito sa kanya. At kita naman na malinis din ang intensyon ng binata. Malakas na muling bumuhos ang ulan. Parang walang tigil. At ramdam ni Ara na tiyak magdudulot na naman ito ng baha. Nakatingin siya sa kalsada. Nag-aantay na dumaan na taxi. At napamura siya sa sarili. Ano na naman ako makakauwi nito kung magbabaha na naman? Nagbuntong hininga siya ng malalim. Pinipilit protektahan ang sarili mula sa buhos ng ulan. Lahat ng to, mga letseng korap ng mga politiko. Wala na talagang ginawang tama. Konting ulan, baha na agad. Paano lahat ng pondo binulsa na? Napatingin siyang muli sa kalsada at para sa pangalawang pagkakataon, may sumilong sa kanya na payong. Agad siyang napalingon. At doon, nakita niya nakatayo sa tabi niya si Leon, na may mahinang ngiti at hawak ang payong para protektahan siya. Pauwi ka na ba? Tanong ni Leon. Simple lang, ngunit may alo ng concern sa boses nito. Oo, salamat. Sagot ni Ara, bahagyang gulat pa. Ihahatid na lang kita. Sa ganitong panahon, wala ka nang masasakyan. Dagdag pa ni Leon. Nung una, gusto ni Ara na tumanggi, ngunit sinabi nito na mahihirapan siya makauwi ng ganitong panahon.
at nakita niya sa mata ni Leon ang halatang guilt at concern. Tumango na lamang siya at sa huli, nagpa siya na sumakay. Habang nasa biyahe, tahimik silang naglalakbay sa ilalim ng malakas na ulan. Mula sa harap ng kotse, biglang tumingin si Leon kay Ara at nagsalita. Malaki talagang galit mo sa mga korap at politiko, no? Tama ba? Sino ba naman ang hindi magagalit sa kanila? Tayo lang rin ang nahihirapan. Lahat ng ginawa nila, tayong nagdurusa. Tumigil siya sandali, nagbuntong hininga at napaisip. Siyempre, iniisip niya na si Leon hindi magagalit sa kanila dahil nakikinabang rin ito sa kaba ng bayan. Ang pera, impluwensya. Lahat iyon. Ngunit nagulat siya sa sagot ni Leon. Well, galit din ako sa kanila. Napatingin siya sa binata, bahagyang nagkataka. Paano? Girlfriend mo nga si Elise eh. Anak yun ng mga korap na politiko. Hindi sinasadya na isatinig niya iyon. Natakpan niya na lamang ang bibig nang may mapagtanto siya. Akala niya ay magagalit sa kanya si Leon. Kasi sinabihan niya lang naman na korap ang pamilya ng nobya nito. Ngunit sa halip na magalit, tila ba wala lang yon sa binata. Ngumiti si Leon, bahagyang nakakatawa ang tono. And you're mad at Villanueva? Siyempre, mga korap sila, sagot ni Ara. Bahagyang iritable pero hindi niya maitago ang respeto sa katapangan ni Leon. Huminga si Leon. Tumigil sandali at sinabing may bigat sa boses. Don't worry. It's alright to be mad at them. I know you have a reason. Maging ako ay ganun din ang nararamdaman. Huh? Pero hindi pa close ka sa kanila. And besides, kasintahan mo yung anak nila. I have reason. Makahulog ang tugon nito sa kanya. Gusto ko lang na maibuka sila sa publiko. Na makita ng lahat kung sino talaga sila. I trust you. Kaya I want you to help me do it. Napanganga si Ara. Bahagyang nagulat sa sinabi. Wait. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Because I trust you. Alam kong pareho tayo ng pinaglalaban. Magkaiba nga lang ang ating paraan. While pinili mong maging malayo sa kanila, ako naman pinili ko mapapalapit para madali kong mahuli ang kanilang mga sekreto. Ngumiti pa si Leon sa kanya. They said, keep your enemies close, right? Hindi naman makapaniwala si Ara sa sinabi ni Leon. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga salita nito. Ang kabuuang paliwanag kung bakit gusto lang nitong mabunyag ang mga Villanueva sa publiko. Kung paano ang lahat ng iyon ay paraan lamang nito. Hindi siya makapaniwala na iyon pala talaga ang plano ng binata. Ang akala niya ay nasa side talaga ng mga Villanueva ang kakampi nito. Sa kabila ng pangyayaring yon may bahagyang ngiti sa labi ni Ara. Napansin niya sa sarili ang tuwa. Ito pala ang tao na hindi sang-ayon sa korupsyon, na hindi rin nagtotolerate sa mga kagaya ng mga Villanueva. So at least, hindi siya kasama ng mga korap, naisip niya. At kahit simpleng bagay lang yon, nakaramdam siya ng kaginawaan. Sa wakas, may isang tao na may prinsipyo sa mundong puno ng katiwalian. Subalit sa kabila ng saya, hindi pa rin nawawala ang tensyon sa kanyang trabaho. Patuloy na pinupuntahan siya ni Elise sa restaurant. Dalang parehong galit at kasakiman. Pilit siyang pinapahiya at minamaliit. Hindi ka pa rin talaga nadala sa nangyari ng gabing yon, ano? Hanggang ngayon ba'y malandi ka pa rin? Sambit ni Elise halata nagtatangkang mamamaliit na naman. Ngunit bago pa man makasagot si Ara, lumapit ang boss niya. Si Ma'am Ramona na may mabigat ngunit mahigpit na tono. Miss Elise, wala kang karapatang pumunta dito para lang ipahiya ang mga empleyado kung nagtatrabaho ng tama. Wika ni Ma'am Ramona, direktang tumingin kay Elise. Gagawa ka ng gulo dito, pero hindi mo alam ang profesionalismo ng mga tao sa harap mo. Nagmura sa sarili si Elise sa loob ng isipan. Ngunit hindi ito nagtagumpay na makapagsalita nang sumagot ito. Agad na pinutol ni Ma'am Ramona.
Umalis ka na lamang kung ayaw mo ng mas matinding gulo. Dagdag pa ng boss niya. May istriktong halimuyak ng otoridad sa boses. Napatingin si Ara sa boss niya. Halos hindi makapaniwala sa suporta na ipinakita sa kanya. Bahagya namang napangiti siya sa kanyang sarili. Ramdam ang ginhawa sa kabila ng patuloy na pang-aalipusta ni Elise. Habang tahimik ang gabi sa opisina ni Leon, may lumapit sa kanya na isa sa mga matagal nang kasama at malapit sa kanyang politika. Malumanay ang tinig nito, ngunit seryoso ang pagkakapanatili ng impormasyon. Leon, kailangan natin protektahan si Ara. Hindi pwede malaman ng mga Villanueva kung sino talaga siya. Wika nito. Halatang nag-aalala sa kaligtasan at reputasyon ng dalaga. Napatingin naman si Leon at bahagyang napakamot sa noo. Are you sure na siya nawawalang anak ng dating gobernador? Tanong niya na may halong pag-aalinlangan at pagnanais na matiyak ang bawat detalye bago gumawa ng hakbang. 100% sure. Sagot ng kasama at mahigpit na tiyak. Nung nakita akong tattoo sa balikat niya, wala nang duda. Siya nga ang nawawalang anak ng dating governor na matalik na kaibigan ng iyong ama. Tahimik na nanatili si Leon sandali. Iniisip ang bigat ng responsibilidad. Alam niya na hindi lang basta simpleng proteksyon ang kailangan. Kailangan niyang tiyakin na ligtas si Ara sa anumang panganib. Hindi lamang mula sa mga Villanueva, kundi mula rin sa mga mapagsamantalang tao sa paligid niya. I'll do everything. Everything to protect her. Wika niya sa sarili. Pilit pinipigil ng damdaming lumulusob sa kanyang dibdib. I won't let anyone hurt her. She doesn't deserve any of this. Ang kasama niya ay nagbigay pa ng ilang tips sa detalye kung paanong maiiwasan ang atensyon ng mga Villanueva. Pagkatapos ay maingat na umalis sa opisina. Pagkatapos itong lumabas ay napatingin si Leon sa isang lumang larawan sa kanyang mesa. Ang larawan ng dating gobernador, ama ni Ara, na matagal niya nang hinahangaan sa integridad at prinsipyo. Sa gitna ng katahimikan, bahagya niyang dinaklot ang larawan, parang nakikipag-usap sa alaala ng taong ito. I promise you, bulong ni Leon, halos baon sa damdamin ng panata. I will protect your daughter. I'll keep her safe, whatever it takes. I'll make sure she's never hurt, never taken advantage of, and always has a chance to live freely. I owe her that, for everything you did for me. Tahimik siyang nanatili sandali, tinitingnan ang larawan. Ramdam ang bigat ng responsibilidad at pangako na ibinigay sa kanya. Alam niya, ito na ang simula ng kanyang laban. Hindi para sa sarili, kundi para sa babaeng pinagkatiwalaan sa kanya at sa alaala ng ama nito. Habang tahimik na naglalakad sa kanyang opisina si Leon, nakatuon ang isip niya sa plano. Alam niya na hindi pwede basta-basta. Kailangan niyang malaman lahat ng tinatagong lihim ng pamilya Villanueva. Para sa sandaling ito, ay maibabahagi niya sa media tuluyang mabuking ang kanilang korupsyon. Sa bawat hakbang, tiniyak niyang ligtas si Ara. Naglaan siya ng mga security na tahimik na nagbabantay sa paligid ng trabaho ni Ara. Hindi halata sa dalaga, pero may mga mata sa paligid na nakaantabay sa bawat galaw ng mga Villanueva. Lalo na kay Elise. Hindi nila alam na mayroong mga nagmamasid at handang protektahan si Ara sa bawat pagkakataon. Okay guys, utos na Leon sa kanyang security sa pamamagitan ng earpiece. Bantayan ninyo siya habang nasa work. Huwag kayong lalapit o magiging obvious. Pero siguraduhin ninyo na wala makakagawa ng masama sa kanya. Especially Elise. Alam nating pupunta siya para lang ipahiya si Ara. Yes sir. Sagot ng isa sa mga security. Disciplined at alerto. Nagpakita rin ng pagkabahala si Leon. Huwag ninyo hahayaang magtagumpay siya. I-monitor ninyo lahat ng gagawin niya. At tandaan, any sign ng trouble, inform me agad. Kasabay nito ay nakausap ni Leon ang boss ni Ara. Tumango ang may-ari at nakinig ng mabuti habang ipinaliwanag ng binata ang kahalagahan ng proteksyon. Ma'am,
I know this might sound a bit unusual. Wika ni Leon. But I really need to protect Ara. Let her do her work freely. Kahit ano pang ginagawa ng girlfriend ko sa kanya, huwag mong hayaang mapahiya siya. Medyo nagtaka ang may-ari, ngunit pilit na kinontrol ng emosyon. Okay, I'll do it. Basta magbibigay ka lang ng instruction sa security. Thank you so much. I promise. Hindi namin sisirain ang operations ninyo. We just need to make sure she's safe while doing her job. Sagot ni Leon. Halatang sincere at determined. Sa kabila ng pag-aalangan ng may-ari, pumayag ito. Alam niya na may tiwala siya sa binata. At sa mga pagkakataong iyon, tiniyak ni Leon na protektado si Ara. Hindi lamang mula kay Elise, kundi pati sa ibang mapagsamantalang tao na gustong saktan o maliitin ng dalaga. Habang nagpapatuloy ang plano ni Leon, tahimik siyang nakatingin sa city light sa labas ng opisina. Iniisip kung gaanong kalaking responsibilidad at paano niya masisiguro na si Ara ay hindi muling masasaktan. Sa isip niya, walang makakapanakit sa'yo, Ara. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yan. Alam ni Leon na hindi madali ang ginagawa niya. Matalino ang Villanueva at kahit ilang beses lang muntik siyang mahuli ng mga ito habang sinusubukan niyang maibuking ang kanilang korupsyon, mabuti na lamang at nakakapagpalusot siya kay Elise at naniniwala naman ng babae sa kanyang mga palusot. Akala ni Elise talagang mahal ni Leon siya at wala siyang ibang plano. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, hindi tumitigil si Leon sa pagprotekta kay Ara. Hindi naman agad napansin ni Ara ang mga simpleng galaw ng binata. Ang mga subtle na hakbang para siguraduhin na ligtas siya. Ang mga security na palaging nakabantay sa paligid. Ang mga discreet na signals na nagpapaalala sa kanya kapag may paparating na peligro. At ang mga tahimik na adjustment sa work schedule para hindi siya ma-expose sa pandalait ni Elise. Unti-unti napansin ni Ara ang mga iyon. At isang gabi, habang naglalakad pa uwi, tumigil siya at tiningnan si Leon na tahimik at nag-aantabay sa kanya. Sir Leon, bakit mo ginagawa to sa akin? Bakit lagi mo ko inoobserbahan at pinoprotektahan? Tanong niya at halatang naguguluhan. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Huminga si Leon ng malalim bago sumagot. Malumanay at seryoso ang tinig niya. Ara, I want to protect you because I promised my dad before na hahanapin ko ang nawawalang anak ng kanyang amigo. At kapag nahanap ko siya, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Napatingin si Ara sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ano? Ama? Ano bang sinasabi mo? Hindi ko nga kilala ang aking ama. Matagal na ako nawalay sa tunay kong pamilya. Kumilos si Leon ng mas malapit. Hinawakan ang braso ni Ara. At sinigurado na tumitig siya sa mga mata ng dalaga. Ara, this is the truth. Ikaw ang nawawalang anak ng dating gobernador na si Diego Salvador. Ikaw ang anak na matagal na nilang hinahanap. Ng mga naiwan na kamag-anak ng magulang mo. At ngayon na natagpuan na kita, hindi ko hahayaan na may makapanakit pa sa'yo. Hindi kahit sino man. Nagulat si Ara. Ang mga mata niya ay lumakit, halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano? Ano bang sinabi mo? Paano mo malalaman? Paano mo? Umiti si Leon. Halatang seryoso at tapat. May mga bagay kami nakita sa'yo na siyang malaking patunay na ikaw nga ang nawawalang anak ng mga Salvador. Mga tanda, mga dokumento at higit sa lahat, nakita ko ang tattoo mo sa balikat. Same tattoo na nakita ko sa picture ng iyong ama. That's how I knew. Kaya sumama ka sa akin, Ara. Hayaan mo akong ipaliwanag ang lahat para maintindihan mo. Hindi naman agad nakapag-react si Ara na gulong-gulo pa rin. Ngunit sa mga titig ni Leon may katiyakan. May tiwala, may proteksyon. Unti-unti nagpa siya siyang sumunod. Sige, ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Pero ipangako mo rin sa akin na hindi ka magsisinungaling dahil gusto kong malaman ang lahat. Hindi naman nag-atubiling tumugon si Leon. Promise.
Wala akong itinatago sa'yo, Ara. Basta maniwala ka sa akin. I'll tell you everything. Lahat ng nangyari. Lahat ng dapat mong malaman. Kasunod ng kanilang pag-uusap, dinala siya ni Leon sa bahay nito upang malaman niya ang lahat. Tahimik lamang si Ara sa loob ng sasakyan. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ng binata kanina. Pagdating nila sa isang malawak na bahay na may mahigpit na seguridad, inalalayan siya ni Leon papasok hanggang sa makarating sila sa opisina nito. Pagbukas ng mga ilaw, agad na bumungad sa kanya ang mga frame ng larawan na nakalagay sa mesa. Tinuro iyon ni Leon at iniabot sa kanya ang isa sa mga litrato. Look at them. Sila ang mga magulang mo. Si Governor Diego Salvador at Señora Teresa Salvador. Sila ang tunay mong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Ara habang tinitingnan ang larawan. Kahit hindi niya matandaan ang nakaraan, may kung anong kirot sa puso niya habang nakikita ang mga mukhang iyon. Pero, paano? Ano nangyari sa kanila? Mahina niyang tanong. Naambush ang van na sinakyan nila many years ago. Paliwanag nito habang mabigat ang tinig. A massacre. Tinambangan sila ng mga kalaban sa politika. At sa kasamaang palad, parehong nasawi ang mga magulang mo. At ikaw lang nakaligtas. Pero mula noon na wala ka. Hindi ka na nila nakita. Napayuko si Ara. Tila nabibigatan sa impormasyong naririnig. Pero wala akong natatandaan. Wala akong memory ng mga taong yan. Ang alam ko lang, may umampon sa akin na isang matandang babae. Siyang nag-alaga sa akin hanggang sa nagdalaga ako. Sabi niya nakita niya lang akong walang malay sa gilid ng daan. At noong nagkamalay ako, hindi ko na alam ang pangalan ko. Hindi ko alam ang nakaraan ko. Kaya binigyan niya ako ng bagong pangalan. Ara. Bahagyang umiti si Leon. May lungkot at lambing sa tinig nito. That explains everything. Maaring nawala sa iyo ang memory mo dahil sa trauma na nangyari. Pero Ara, sigurado kami, ikaw ang anak ni Governor Salvador at ang pinakamalakas na ebidensya. Tumigil siya at tinuro ang balikat ng dalaga. Ang tattoo mo. Napatingin si Ara sa kanyang balikat. Inangat niya ang manggas ng suot at tumambad ang isang maliit na tattoo na matagal niya nang nakikita pero hindi niya alam kung bakit iyon naroon. Hindi ko alam kung bakit ako meron nito. Basta na lang nandyan ako nung nagkamalay ako. Wala naman akong ideya kung sino may gawa niyan. Alam mo kung bakit? Sagot ni Leon. Seryosong bawat salita. Dahil ang mga Salvador lamang ang may ganyang marka. Isang simbolo ng kanilang pamilya na hindi basta ginawa sa iba. Nang makita ng congressman ang tattoo mo, noong gabing ginulo ka ni Elise, doon kami nakasigurado. Ikaw nga ang nawawalang anak ng mga Salvador. Napalunok si Ara, hindi siya makapagsalita. Tila ba bumigat ang buong mundo sa kanyang balikat. Pero paano kung hindi ako yon? Paano kung nagkakamali ka lang? Hindi kami magkakamali. Sigurado ako na ikaw at si Maria Isabela Salvador ay iisa. Mariin na sagot ni Leon. I promised my father na hahanapin ko ang anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. At ngayon na natagpuan na kita, Ara, I will do everything to protect you. Whatever it takes. Dito hindi malaman ni Ara kung iiyak ba siya o matutuwa. Ang puso niya ay gulong-gulo. Ngunit sa kabila ng lahat, dama niya ang katotohanang may taong handang ipaglaban siya. At iyon ay si Leon. Tahimik na nakatitig si Ara sa larawan ng kanyang mga magulang. Para bang may butas na unti-unting bumukas sa kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang mga tanong na nagsisiksikan sa kanyang isipan. Nahuli na ba yung mga taong may kagagawan kung bakit nawala ang mga magulang ko? Mahina niyang tanong, puno ng kaba ang boses. Saglit na natahimik si Leon bago tumingin sa kanya. Mabigat ang mga mata. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Walang nahuli. Walang naparusahan. Kaya masakit pa rin para sa amin na nakakakita ng mga taong may kinalaman na patuloy na mumuhay ng marangya. Ramdam ni Ara ang pagbigat ng dibdib
Parang muli siyang naulila. Kahit na ngayon lang niya narinig ang buong katotohanan. Wala bang kahit na anong lead? Kahit clue man lang kung sino nasa likod ng lahat? Huminga ng malalim si Leon bago sumagot. Para bang mabigat sa kanyang dibdib ang mga salitang inilalabas. Meron. At sa tingin namin, may kinalaman ng mga Villanueva sa nangyari sa iyong magulang. Dahil silang pinakamahigpit na kalaban ng iyong ama sa politika. Parang kidlat na gumuhit sa isipan ni Ara ang sinabi niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ano? Ang mga Villanueva? Don't worry. Ginagawa na namin ang lahat para matukoy kung sila nga ang nasa likod ng massacre na yon. Mariin ang boses ni Leon. May halong determinasyon. Bibigyan natin ng hustisya ang nangyari sa kanila. Hindi ko hahayaang mabaon sa limot ang kasalanan nila. Hindi, habang ako nandito. Napaluha si Ara. Pero kasabay nito ay sumibol ang maliit na pag-asa. Mahina niyang nasabi, Salamat. Salamat kasi kahit kailan. Hindi ko inakalang may taong lalaban para sa kanila. Kumuha si Leo ng isang frame sa gilid ng mesa at iniabot sa kanya. Look at this. Pagtingin ni Ara, tumambad ang lumang larawan ng pamilya Salvador. Naroon si Governor Diego, si Senyora Teresa at isang batang babae na mga 6 o 7 taong gulang pa lamang ang edad. Agad na pahawak si Ara sa bibig niya. Nanlaki ang mga mata. Diyos ko, bulong niya. Kamukhang kamukha ko siya. Tumango si Leon. Seryoso nakatingin sa kanya. Exactly. That's because you are her, Ara. Ikaw ang nawawalang anak ng mga Salvador. Hindi na napigilan ni Ara ang pagpatak ng kanyang luha. Totoo nga, lahat ng tanong niya, lahat ng matagal niyang hinanap na kasagutan, unti-unti nang nagkakaroon ng linaw. Hindi naman makapaniwala si Ara sa lahat ng mga nalaman at sa lahat ng mga ibinunyag na Leon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Parang lahat ng kinilala niya tungkol sa sarili niya ay biglang gumuho. Ang mga magulang na matagal niya nang pinananabikan, ang mga tanong na hindi kailanman nasasagot sa kanyang pagkabata, unti-unting nagkakaroon ng malinaw na larawan sa kanyang isip. Mga kilala pala sila sa mundo ng politika nung nabubuhay pa. Mababait at malinis ang record. Bulong niya sa sarili. Halos hindi siya makapaniwala. Pero bakit? Bakit kailangan nilang mamatay ng ganon? Ramdam niyang kirot sa dibdib. Hindi maalis sa isipan niya ang sinabing hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang utak ang mga salita ni Leon. Hanggang sa pag-idlip niya, iyon pa rin ang laman ng kanyang isip. At doon nga, dumating ang isang panaginip. Isa siyang batang babae. Nakaupo sa hardin ng isang malaki at marangyang bahay. Katabi niya ang isang lalaki. Isang makapangyarihang figura. Nakabarong at puno ng kabaitan ang mga mata. Maria, wika ng lalaki. Darating ang panahon. Paglaki mo, makikita mo ang lahat ng mga pagbabago. Pangarap ko para sa ating lugar magkaroon ng malinis at tapat na pamamahala. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo at sa lahat ng kabataan. Tahimik siyang nakatingin sa kanyang ama, nakikinig ng buong puso. Sa kanyang tabi naroon ang isang babaeng maganda at mahinhin ng kilos. Ang kanyang ina, nakangiting nakikinig din. Baka sa mukha ang pagmamahal sa kanilang pamilya. Mommy, Dad, mahina niyang tawag at agad silang ngumiti sa kanya. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Pumikit siya at pagdilat niya tanging matinding dilim ang bumalot. Nagsimula siyang tumakbo, tinawag ang mga magulang niya. Mom, Dad, nasan kayo? Pero walang tugon. Tanging echo ng boses niyang naririnig. Bigla siyang nagising, pawis na pawis at tumihingal. Mom, Dad, bulong niya at hawak ang dibdib. Sa sandaling iyon, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang mga mukha sa panaginip ay hindi estranghero. Sila ang kanyang tunay na magulang. At siya nga, siya ang nag-iisang anak ng mga Salvador.
Kabilang sa bumalik sa alaala niya ang mga nangyari noong gabi na tinambangan ng van na kanilang sinasakyan at kung paano siyang iniligtas ng kanyang mga magulang. Ginamit ang sariling katawan para hindi siya matamaan ng bala. Napakabata niya pa noong nangyari iyon. Ngunit malinaw na ang lahat sa kanyang isipan. Kung sakali man na mga Villanueva nga ang nasa likod ng nangyari sa kanila noon, isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya nakilala ng mga ito bilang nag-iisang anak ng mga Salvador ay dahil bata pa siya noong huli siyang nakita ng mga ito. Nanginig ang kanyang kamay habang dinampot ang cellphone. Agad niyang tinawagan si Leon. Pagkarinig ng boses nito sa kabilang linya ay halos mapasigaw siya. Naaalala ko ng lahat. Nanginginig niya sabi. Totoo nga ang lahat ng sinabi mo. Sila nga ang magulang ko. Naaalala ko na sila. Maging nangyari ng gabing yun. Sandali namang natahimik si Leon bago marinig ang mababa ngunit matatag na tinig. Mabuti kung ganon, Ara. Huwag kang mag-aalala. Gagawin natin ang lahat upang maibigay ang hustisya na nararapat na makamit ninyo. Hindi na natin hahayaang manatiling tahimik ang kasalanan ng mga Villanueva. Napaluha si Ara. Pero kasabay nito ay isang bagong tapang ang unti-unting sumibol sa kanyang puso. Ngayon, alam niya na kung sino siya at handa siyang ipaglaban ang alaala ng kanyang pamilya. Sa tulong ni Leon, unti-unti nilang nabuo ang mga peraso ng katotohanan. Gabi-gabi silang nagkikita ni Ara sa opisina. Palihim na sinusuri ang mga dokumento, mga kontrata, at mga record ng transaksyon ng mga Villanueva. Habang mas lumalalim sila, mas marami silang natutuklasan. Ghost projects, mga perang inilalaan sa bayan ngunit ninanakaw at koneksyon ng mga ito sa malagim na trahedyang sinapit ng pamilya Salvador. Sa bawat papel na nabubunyag, mas lalong nagingit-ngit si Ara. Ito palang dahilan kung bakit nabaon sa dilim ang nakaraan ko. Kung bakit nawala ang pamilya ko. Ngunit sa kabila ng sakit, nakaramdam din siya ng ginhawa. Dahil ngayon, hawak na nila ang katotohanan. Hanggang sa dumating ang araw ng pagpapasya, isang makapal na folder ang iniabot na Leon sa kanyang tauhan. Doon nakalagay ang lahat ng ebidensya at sa loob ng ilang araw, pumutok sa telebisyon, radyo at pahayagan ang balitang nagpasabog sa buong bansa. Massive corruption scandal linked to the Villanuevas and their allies exposed. Nagitngit ang sambayanan. Ang mga taong dati nakayuko ay nagsimulang magtanong. Ang mga rally ay nag-umpisa. Ang pangalan ng Villanueva ay naging sentro ng pambansang usapan. Sa loob ng malaking bulwagan ng korte, magkakaharap sila. Naroon si Ara, tahimik ngunit matatag sa tabi ni Leon. Ang mga Villanueva galit na galit. Nakatingin sa kanya na para bang handa siyang lamunin ng mga ito. Traitor! Baliaw ng pinakamatandang Villanueva, ang gobernador mismo, habang itinuro si Leon. You betrayed us! After everything we did for you? After everything we gave you? You dare turn your back on us? You will never be trusted again. Humakbang si Leon. Diretso ang tingin at walang bakas ng takot. I did not betray anyone. Mariin niyang sagot. Malamig ang tono. I only chose to do what is right. Unlike you, I refuse to live in lies and corruption. Lies? Singal ng isa pang Villanueva, ang alkalde. All of these accusations are fabricated. You poison the people against us. Leon clenched his fist but kept his voice steady. The truth doesn't need fabrication. The evidence speaks for itself. Your ghost projects, your stolen funds, your bloody hands behind the massacre of Ara's parents, everything is coming to light now. Tumahimik ang korte. Napatigil ang maging ang hukom sa bigat ng kanyang sinabi. Napatingin naman si Ara kay Leon. Ramdam ang panginginig ng kanyang boses ngunit puno ng tapang. Nagpatuloy si Leon. Nakatutok ang tingin sa mga Villanueva. You think you can blind the people forever?
No, not anymore. The people who work hard every single day, who pay their taxes faithfully, deserve better. They deserve to see where their money goes. Not in your pockets, not in your endless greed. Nag-ingay ang paligid. May mga nagmumurang supporter ng Villanueva. Ngunit mas marami ang pumapalakpak. Hudyat na hindi na sila basta-bastang madilin lang. Si Ara sa gilid ni Leon ay nakaramdam ng kakaibang tapang. Sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaanong katibay ang paninindigan nito. At doon niya naramdaman na hindi lang siya basta pinoprotektahan, pinaglalaban siya. At ang alaala ng kanyang mga magulang, habang nagsisimula ang paglilitis, alam nilang mahaba pa ang laban. Ngunit ang pinakamahalagang hakbang ay naisakatuparan na, ang pagbunyag ng katotohanan. Paglabas ni Leon at Ara mula sa korte, sinalubong sila ng dagsa ng mga tao. May dalang placard, may sigaw ng hustisya at may luha ng galak sa mga mata ng ilan. Ang kalsada ay napuno ng tinig ng bayan na matagal nang nananahimik. Ngunit ngayon bumangon na. Hustisya para sa mga Salvador! Sigaw ng ilan. Down with corruption! Sigaw naman ng iba. Napatigil si Ara. Hindi siya makapaniwala na sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may ganitong kalakas na suportang natatanggap niya. Noon, isa lamang siyang ordinaryong babae na walang alam sa kanyang nakaraan. Ngayon, buong sambayanan ang nakikita niyang nakatayo sa kanyang tabi. Lumapit ang isang ginang, hawak ang kamay ng anak nito. Ma'am Ara, nito na halos lumuha. Thank you for being brave. Matagal na kami nagdurusa dahil sa mga Villanueva. Now we finally have hope. Napasingap naman si Ara at halos hindi makapagsalita. Salamat po pero hindi lang po ako. Kung wala si Leon, napatingin siya dito at hindi ko po makakayanan ito. Narinig naman ng mga tao at lalo pang lumakas ang sigawan ng mga ito. You're not alone! Sigaw pa ng isang estudyante mula sa crowd. We stand with you, Ara! Dagdag pa ng isa. Leon, we support you. Keep fighting. Halos mabingis sila sa sigawan. Ngunit sa kabila ng ingay, ay ramdam nila ang init ng pagmamahal ng bayan. Tumingin si Leon sa lahat. Taas noo at buo ang loob. Listen. Malakas niyang sigaw. Tumahimik naman ang karamihan. Sabik marinig ang sasabihin niya. I did what I did not just for Ara, but for all of you. For every Filipino who deserves the truth. This fight is not mine alone. It belongs to every citizen who refuses to live in corruption. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan at hiyawan. May mga nag-chant pa ng pangalan nila. Napaluha si Ara. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Hindi siya nag-iisa. Ang laban na ito ay laban ng bayan. At sa kanyang puso, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi niya inakalang mararamdaman muli, pag-asa. Sa sumunod na paglilitis, puno na ng tao ang korte. Puno ng media, mga mamamayan at mga opisyal ng gobyerno. Ang ingay ng mga kamera at bulungan ng mga tao ay unti-unting napalitan ng katahimikan nang magsimula ang paglilitis. Nakaupo sa isang gilid si Ara, kasama si Leon. Kita sa mukha niya ang kaba, pero ramdam din ang tapang na sumisibol sa kanyang dibdib. Sa kabilang panig nakaupo lamang ang mga Villanueva. Galit, eretado, pero pilit na pinapakita sa korte na sila'y inosente. Nang tawagin sila para magsalita, tumayo si Gobernador Villanueva, ang ama ni Elise. Tinig na puno ng yabang at pagtatanggol. This is a lie! Sigaw nito at nanginginig ang boses sa galit. There is no proof that this woman is the daughter of the late Governor Salvador. For all we know, ginagamit niya lamang ang pangalan niya para kami siraan at pabagsakin politically. Naging maingay muli ang courtroom. May mga sumigaw ng sinungaling mula sa mga tao, ngunit agad ang pinatahimik ng judge. Tumayo ang abogado ni Ara at Leon. Your Honor, we anticipated that denial. That is why we are representing undeniable proof. Lumapit ang abogado, dala mga dokumento. First, the DNA test results.
scientifically confirming that Ara Salvador is indeed the biological daughter of the late Governor Diego Salvador and his wife Teresa Salvador. May humabol pang ebidensya. Pinakita sa malaking screen ng larawang kinuha mula sa ospital at mismong laboratorio. Hindi na nakapagsalita ang mga Villanueva. Nanginginig ang labi ni Elise. At nang tumayo si Leon, diretsong tumingin sa kanila. And second, the tattoo. Tumayo naman si Ara. Mabigat ang hininga at dahan-dahang ibinaba ang bahagi ng kanyang damit upang ipakita ang balikat. Doon nakita ng lahat ang natatanging marka. Ang tattoo na minana lamang ng pamilyang Salvador. Gasps filled the room. May mga napaluha. May mga napabulalas ng, "That's her! That's the Salvador bloodline." Namutla ang mga Villanueva. Ang dating matibay na tindig ay unti-unting nawala ng lakas. "No, this can't be!" Sigaw ni Elise sa nanginginig na boses. "She's lying! That tattoo could have been made up!" "Objection, Your Honor!" Sigaw naman ang abogado ni Ara. "That tattoo has been verified through records. The Salvadors had it registered as a family mark decades ago. And we also have witnesses who confirms it." Lumapit ang isang matandang lalaki. Dati umano itong matalik na kaibigan ng pamilya Salvador. "I saw it myself when she was a child. That tattoo was given to her on her 5th birthday as a family tradition. She is Ara Salvador. She is the lost child." Halos bumagsak sa kinauupuan ng mga Villanueva. Wala na silang maisagot. Nagpatuloy pa ang abogado. "And finally, we present the records of corruption, the stolen wealth, the falsified projects, the millions diverted from public funds, all tied directly to the Villanueva family." Ipinakita ang mga dokumento, mga video at testimonya. Lahat ng lihim na tinago ng pamilya ay isa-isang lumabas sa liwanag. The people inside the courtroom erupted. "Justice! Justice for the Salvadors! Down with the Villanuevas!" Samantalang si Ara, halos hindi naman makapaniwala na natapos na rin ang paghihirap. Pinisil niya ang kamay ni Leon at sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam niyang bigat na unti-unting nabawasan sa kanyang dibdib. Matapos ang ilang oras ng matinding paglilitis, bumalik na sa loob ng korte ang mga hukom. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Walang gustong huminga o kumarap. Tahimik ang lahat hanggang sa binasa ang hatol. After careful deliberation of the evidence presented, this court finds the Villanueva family guilty of corruption, graft, plunder, and conspiracy to murder the late Governor Salvador and his wife. Parang sabay-sabay na sumabog ang damdamin ng mga tao. Ang ilan ay napaiyak. Ang iba naman ay napasigaw sa tuwa. Habang ang mga Villanueva ay halos hindi makapaniwala. Nanginginig sa hiya at galit. Sa lahat ng istasyon, iisang laman ng balita. Just in, the court has found the Villanueva family guilty of multiple charges of corruption and their involvement in the Salvador massacre years ago. This is considered one of the biggest political scandals in Philippine history. Justice has finally been served for the late Governor Salvador and his family. The missing daughter, Ara Salvador, has been found alive, and her testimony, together with solid evidence, seal the fate of the Villanuevas. Lumabas ang mukha ni Ara sa screen. Hawak ang kamay ni Leon habang binabasa ng media ang report. Sa mga kalsada, nagtipon ang mga tao. May mga placard na nakasulat, "Justice for the Salvadors! No to corruption." May isang ginangang in-interview ng reporter. "Matagal na naming hinintay ito. Ilang taon na kami nagtitiis. Nagbabayad ng buwis na hindi naman napupunta sa tama. Ngayon lumabas din ang katotohanan." Isang estudyante naman ang nagsalita. "Si Ma'am Arat Leon Vergara ay inspirasyon. Kahit ilang beses siyang pinahiya at tinapakan, tumayo siya at ipinaglaban ang katotohanan." Ang ilan naman nagmarcha sa harap ng gusali ng gobyerno.
Bitbit ang kanilang mga bandila. Panagutin ang lahat ng korap. Hindi na kami magpapaape. The Villanuevas will now face their sentence. With this verdict, a strong message is sent. Corruption will never go unpunished. The people have spoken. The court has spoken. And justice has finally prevailed. Habang pinapanood ni Ara ang balita sa isang maliit na TV sa kanilang tirahan, hindi niya mapigilang mapaluha. Naramdaman niya ang kamay ni Leon na dahan-dahang humawak sa kanya. See, bulong nito. I told you, justice will be yours. At sa wakas, ramdam ni Ara na hindi na siya nag-iisa. Balita sa radyo, telebisyon at maging sa mga pahayagan, iisa ang laman. Sa wakas, matapos ang mahabang paglilitis at pagdinig ng mga pruweba, idineklarang guilty ang mga Villanueva at ang kanilang mga kaalyado. Ang mga taong matagal nang nakikinabang sa buwis ng bayan na ginugugol dapat para sa mga proyekto at serbisyong panlipunan, ngayon ay tuluyan ng lugmok sa selda. Lumakas ang tinig ng mamamayan. Ang mga tao ay nagsilabasan sa lansangan, dala ang placard at bandila. Sigaw ng nagkakaisang damdamin. Hustisya para sa bayan. Wakas na sa korupsyon. May mga umiiyak, may mga nagtataasan ng kamao, at may ilan na niyakap ang isa't isa sa tuwa at pag-asa. Tila nabunutan ng tinik ang kanilang dibdib, sapagkat ang inakala nilang walang katapusang siklo ng kasakiman at katiwalian ay nagwakas sa wakas. At higit sa lahat, nakuha ng mga Salvador ang hustisya sa kanilang pagkamatay. Ang pangalang minsang tinubunan ng takot at kasinungalingan, ngayon muli na namang binigkas ng may dangal. Kinabukasan tumungo si Ara at Leon sa sementeryo. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng hangin at lagaslas ang dahon ang umaalalay sa kanilang bawat hakbang. Huminto sila sa puntod ng mga magulang ni Ara at doon siya dahan-dahang lumuhod. Ma, Pa, mahina niyang simula. Nanginginig ang tinig. Salamat. Kung hindi ninyo ako iniligtas noon, baka wala na rin ako ngayon. Patawad din kung bakit ang tagal bago ko kayo naalala at bago ko na ipaglaban ng hustisya. Ngayon nais kong malaman ninyo na tapos na ang lahat. Nakulong ng mga Villanueva at wala nang ibang pwedeng manakit sa atin. Nagpahid siya ng luha tsaka nagpatuloy. Alam kong masaya na kayo ngayon. Huwag kayong mag-alala. Ipagpapatuloy ko mga pangarap na iniwan ninyo. Pangako ko, magiging mabuting tao ako. Magiging karapat-dapat ako para sa bansang ito. Saglit na katahimikan bago si Leon naman ang nagsalita. Tumayo siya sa tabi ng puntod. Seryosong nakatanaw. Ginoo, Ginang Salvador. Anito na mabigat ang boses. Wala nang makakapanakit kay Ara. Wala nang mga Villanueva. Tapos na ang lahat. Huminga siya ng malalim at sandaling iginawad ang kamay sa balikat ni Ara. Tahimik na pagsuporta at paninindigan. Pag-alis nila sa sementeryo, nilingon ni Ara si Leon at pinilit ngumiti. Salamat, Leon, sa lahat ng ginawa mo. Hindi ko akalaing aabot tayo sa puntong to. Kung wala ka, hindi ko to kakayanin. Napatingin lamang si Leon sa kanya at doon may hindi na kailangang bigkasin. Sapagkat sino nga bang mag-aakala na mula sa mga sugat ng nakaraan, magsisimula ang bago nilang kwento. Ngayon na nakapiring na ang hustisya laban sa mga Villanueva, natapos na rin ang relasyon ni Leon at ni Elise. At marahil, ito na ang pagkakataon upang hanapin at sundin niya kung sino ang tunay na nilalaman ng kaniyang puso. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Trabaho lang ba talaga?